Nasa labas na ako at hindi alam ang gagawin. Agad ko namang kinuha ang cellphone ko pero pagtingin ko, wala pala sa dala-dala kong maliit na bag. Diskamalasan! Wika ko naman habang naiinis. Bumalik ako sa loob pero nang papasok naman ako, bigla kong hinarang ng gwardya. Saan ang punta mo? Wika naman ng guard sa akin. Napatingin naman ako sa kanila at kumunot ang noo ko nang dahil sa kanilang tanong sa akin. Didn't you see him here kanina? Kakapasok ko lang kanina kasama ng boss ko. May kukunin lang ako and then aalis na. Wika ko habang naiinis sa kanila. Pasensya na pero di kita pwedeng papasukin. Wala kang invitation na dala kaya hindi talaga pwede. Wika naman niya sa akin. Uminit agad ang ulo ko nang dahil sa sinabi niya. Ano ba? Papasukin niyo ako. Sambit ko habang nagtatangkang pumasok pero pinigilan nila ako. Ilabas niyo na yan. Bawal kang mag-eskandalo dito at wala kaming pakialam kung nandun ang boss mo sa loob. Wala kang invitation kaya manatili ka sa labas. Wika ng mga guardia sa akin. Mga buwisit kayong lahat. Sigaw ko at sanipa ang balls nila saka ko tumakbo palabas ng mismong venue. Kahit nakahils ako, tumakbo pa rin ako ng mabilis. Wala akong pakialam kung mawala ako sa buong syudad na to. Hindi ko mapigilang maging ganto dahil binabastos ako ng mga yon. Nang makasiguro na ako na wala nang sumusunod sa akin, agad akong huminto at huminga ng malalim. I hate this kamalasan. Wika ko na naman habang naupo sa gilid ng kalsada. Nakayuko lang ako, hindi iniinda ang sakit ng paa ko. Hindi ko rin alam ang pauwi patungo sa mansyon kaya't wala akong nagawa ngayon, kaya wala din akong cellphone para humingi ng tulong kay Jennifer. Paano na to ngayon? Sambit ko sa sarili ko habang maiiyak na. Bakit ba kasi ako nagmamagaling? Yan tuloy. Wika ko naman habang naiinis sa sarili ko. Oy, Miss Beautiful! Wika ng tambay. 5 sila na nakatingin sa akin at nasa gilid ko lang sila. Tiningnan naman nila ako na para bang naglalaway sila sa akin. Ew! Wika ko naman habang nandidiri sa kanila. Maka-ew ka sa amin? Wika ng kasama nila at agad nila akong nilapitan. Hinawakan ng isa nilang kasama ang braso ko pero agad ko naman tong kinuha. Wag mong hawakan ang braso ko gamit niyang maduming kamay mo. Inis na wika ko. Aba, ang tapang mo ata. Mag-isa ka lang tas babae ka pa. Anong laban na isang babaeng maliit na katulad mo sa aming mga lalaking mas malakas kesa sa'yo? Wika naman niya sa akin habang lumalapit. Ako naman ay umatras at galit siyang tinitigan. Share mo lang? Sambit ko habang nakangisi sa kanya. Aba, pilosopo ka. Wika ng kasama nila at nilapitan naman nila ako. Kinakabahan ako ngayon dahil wala pa akong kasama at wala ako sa mood makipagpatayan ngayon. Hawakan niyo yan. Wika naman ng kasama niya. Dali-daling lumapit sa akin ang dalawa. Agad ko namang hinubad ang high heels ko at sinipa ang tiyan ng isa niyang kasama at buong lakas. Sinipa din ang leeg ng nasa left side ko. Sabing wag niyo akong hahawakan at pwede, umalis na ako dito dahil kapag ako napuno sa inyong tatlo, yung pagmumukha ninyong papangit, gagawin kong red carpet dito sa kalsada ninyong hindi pa fully furnished. Wika ko habang galit silang tinitigan. Hindi ba nila nasa-sense na bad mood ako ngayon? Pasensya na miss, wika naman nila sa akin. Magtatakbuhan na sana sila pero agad ko naman silang pinahinto. Oopsie, hindi pa ako tapos. Wika ko naman sa kanila. Dahan-dahan silang tumingin sa akin, parang nanginginig pa. Wag po, maawa naman kayo sa akin. Wika naman na isa nilang kasama. Natawa naman ako dahil takot pala tong masipa eh. Kala ko kanina sobrang tapang nila. Na hindi ko kayo sasaktan. Gusto ko lang umuwi. Wika ko naman. Sige, sasamahan ka namin. Wika naman na isang kasama nila. Did you know where the Adams residence is? Wika ko habang nakakunot ang noo. Adams kasi ang nasa invitation ng boss ko, kaya yun na lang sinabi ko. Ha? Anong sinasabi mo? Wika ng isang kasama nila habang naguguluhan sa tanong ko. Oh, I'm sorry. I mean, alam niyo ba kung saan yung bahay ng Adams? Kasi I'm lost eh. Wika ko naman. Yun lang pala. Medyo malayo yan ng konti, pero kung sanay kang maglakad, eh di maglakad tayo. Wala kaming pera pang pamasahe. Wika naman nila. San ba yan? Wika ko naman. Agad naman silang lumapit sa akin. Ginuhit nila kung saan banda ang village nila boss. Dito sa pangatlong kanto, dyan nakatira ang mga Adam sa Cherry Blossom. Wika naman nila. Pwede niyo ba akong ihatid doon? I'm scared kasi sa mga aso eh. I don't want them to kagat me.
Wika ko naman. Sige boss, wika naman isa nilang kasama na payat. Boss ang tawag nila sa akin kaya napangiti naman ako. Nagsimula na kaming maglakad. Pinahiram nila ako ng tsinelas na Spartan daw. Ngayon lang ako nakarinig ng ganitong tsinelas. Baka brand new to. Girlfriend ka ba ng anak ni Sir Adams? Wika naman nila. Hindi. Wika ko naman habang naglalakad. Boss, baka masakit ng paa mo, magsabi ka lang, bubuhatin kita. Wika naman na isang kasama nila. No, I'm good. Wika ko naman sa kanila habang nakangiti. Nga pala, ano bang pangalan nyo at yung dalawang nasipa ko? Wika ko naman at nasa wasting shot lang daw yung dalawa. Nilagay muna nila doon hanggang sa magkamalay sila. Ako si Butchok, wika ng payat na lalaki. Ako naman si Bornok, magkapatid kami ni Butchok. Wika niya habang nakangiti. Walang ngipin kaya medyo natawa ko sa kanya. Ako naman si Alas, ang boss nilang 5. Wika na isang lalaki na maitim, parang di naligo ng ilang taon. Yung dalawang nasipa ko, sino yon? Wika ko naman. Si Gasgas at si Makmak, wika naman ni Butchok. Tumangutango naman ako. Malapit na tayo, bossing. Wika naman ni Alas sa akin. Di ba ikaw ang boss? Bakit mo ko tinatawag na bossing? Sambit ko naman. Kasi mas may alam ka sa martial arts, magpapaturo kami sa'yo, kaya ikaw na ang bagong boss namin. Wika naman nila. Ngumisi naman ako. See? Kahit saan ako magpunta, I am still the boss. My grandma didn't see that, kaya di na ako magtataka kung bakit ginawa niya akong katulong here sa Manila. Glad that I met these 3 idiots. Tuturuan ko kayo every Sunday, sundan niyo lang ako lagi dito. Wika ko naman sa kanila. Yes, boss. Sigaw nilang tatlo habang nakasalute pa sa akin. Nagpatuloy kami sa paglakad hanggang makarating na kami sa village. Pumasok agad kami at nagtungo na sa loob. Agad-agad naman kaming naglakad at nakarating na kami sa bahay ng mga Adams. Bes! Sigaw ni Jennifer. Nandun din si Mayora at Charmaine pati na ang iba nilang katulong. Bes, anyari? Wika ko habang nagtataka. Pumasok ka ngayon din, Astrid. Sigaw ni Mayora. Nagkibit balikat naman ako. Alis na kami, boss. Sigaw naman ng mga kasama ko. Okay, take care. Wika ko naman saka na ako pumasok sa loob. Saan ka ba nanggaling, bata ka? Pasado 11:00 na ng gabi. Wika ni Mayora habang nagagalit sa akin at palakad-lakad dala-dala ang stick. Si Jan naman nag-aalalang nakatingin sa akin. Umalis ako sa party dahil pinalis ako ni boss and then now, nawala ako dahil sa kagagawan niya. You will be mad at me? Are you okay? Wika ko naman dito habang nakatingin sa kanya ng seryoso. Mayor, tumahimik ka, Jennifer. Wika naman ni Mayora. Alam ni Jennifer na wala ako sa mood ngayon. Kinalma ko ang sarili ko dahil ayoko makipagbangayan dito. Alam mo, Astrid, ang patakaran dito. Tingnan mo hanggang ngayon. Wala pa si Samantha at si Sir Apollo dahil sa'yo. Wika naman niya sa akin. It's not my fault you dragged me into this situation. Wika ko habang nakatingin sa kanya ng seryoso. Wala akong pakialam, sigaw niya. Give me your hand. Malamig niyang sambit sa akin. Nakita ko naman si Charmaine at ang iba pang katulong na nag-aalala na sa akin. No, I won't. Nagmamatigas kong sambit. Charlotte, Vida. Wika naman ni Mayora at agad silang lumapit sa akin. Hinawakan nila ang kamay ko at agad naman nila itong ibinuka. Nang mabuka naman ito, agad akong pinalo ni Mayora ng malakas. Malakas ang pagkakapalo niya pero hindi ko yun ramdam. Galit kasi ako sa Apollo na yon dahil sa ginawa niya tapos ngayon ako pang sisisihan niya. Ang tapang mo, ano? Hindi ka umaray sa susunod, ipapaluhod na kita sa asin. Wika naman niya sa akin. Okay, wika ko at tumayo na, tsaka umalis. Narinig ko pa ang sigaw ni Mayora pero wala akong pakialam. I don't want to stay here anymore. Gusto kong umalis dito dahil hindi ko alam kung kailan ko kayang tiisin yung ugali ng buwisit na si Apollo. Humiga na muna ako at agad-agad tumulong luha ko. My life is always a mess. Ngayon ko pa ba to susukuan? Gusto ko lang makuha ang mana ko kung makukuha ko ngayon. Then everything will be fine. Magpapakalayo-layo muna ako dito and leave this country. Wika ko. Natigilan ako nang biglang bumukas ang pinto at nilawa si Ate Sam at ang boss ko. San ka na nanggaling? Wika ni Ate Sam sa akin. None of your business. Galit na sambit ko. Are you always like that? Rude? Feeling entitled? Wika naman ni Apollo. Tumayo naman ako at tinignan siya. I am? Did you just try to explain your own characteristics? Wika ko sa kanya. Sam, sino ba tong babaeng to?
Wika naman ni Apollo. Gregory, she's a former maid. Alam mo naman ang background niya, di ba? Wika naman ni Ate Sam. Yeah, but... Wika naman ni Apollo. No buts. Alam mo naman and please wag mo siyang paalisin. Just deal with her, please. Wika ni Ate Sam kay Apollo. Magkaano-ano ba sila? Yan ang tanong ko dahil mukhang kilalang kilala siya ni Ate Sam. Okay. Wika naman ni Apollo. Astrid, magpakabait ka dito. Wika naman ni Ate Sam. Lumapit naman siya sa akin at binulungan ako. I will tell your grandma for what you did right now. Sambit niya naman sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Go on. I am not afraid anymore. I'm used to it. Sambit ko. Iiling-iling na lang si Ate Sam at kinaladkad na si Apollo palabas ng kwarto ko. Guys, wika ko naman at humiga na ako ulit. Wala naman akong magawa. Nangyari nang nangyari Bubungkas naman ulit ang pinto at pumasok sa dyan. Are you okay? Saan ka ba nanggaling? Why didn't you call me? Wika naman niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago ko sumagot sa mga tanong niya. That jerk embarrassed me in front of his friend. Pinahiya ako, pinaalis sa party. Nawala ako, buti na lang talaga. Tinulungan ako ng mga tambay sa kanto. Wika ko naman habang naiinis. Bigla naman siyang napaluha. Why are you crying, Jan? Takang tanong ko kay Jennifer. I'm just so worried about you. Baka napaano ka na. That's why I immediately called Ate Sam para tulungang hanapin ka at tinawagan niya rin yung boss nating asshole. Wika niya habang umiiyak. It's okay, Jen. I hit those tambay really hard kaya tinawag nila akong boss. It's a very nice experience. Wika ko habang nakangiti ng malapad sa kanya. You're crazy. Sambit niya at niyakap ako na mahigpit. Hoy, tama na yan. Sambit naman ni Charmaine. Di namin namalayan nandito na pala siya sa loob ng kwarto namin at nakatingin siya sa amin. Pasulpot-sulpot ka na lang bigla Wika ko naman kay Charmaine. Sorry, pinatawag kasi kayo ni Mayora, kakain na raw tayo. Wika naman niya. Tumango naman kami ni Jen. Inayos ko muna ang sarili ko at agad na umalis sa kwarto. Nagugas muna ako ng kamay at tumayo na sa gilid na Charmaine. Ganon din si Jennifer. Umupo na kayo. Wika ni Mayora mula sa likuran namin. Nag-pray muna kami bago kumain. Astrid, pumunta ka mamaya sa loob ng darkroom at doon ka matulog. Wika naman ni Mayora. Bigla namang tumingin sa akin na ibang katulong na parabang kinakaawaan nila ako. Hinawakan naman ni Jennifer ang kamay ko. What do you mean by dark room? Tanong ko. Doon nilalagay ang mga pasaway na katulad mo. Marirealize mo lahat ng kamali ang nagawa mo at kung hindi ka magtanda, 1 week ka doon. Wika naman ni Mayora. Napabuntong hininga ko dahil sa sinabi niya, Am I that bad? Yan ang namumuong tanong sa isip ko. Magsimula na kayong kumain. Wika naman ni Mayora. Kumain na ako pero sobrang liit lang dahil wala akong gana at wala rin akong lakas para ubusin ang malaking pagkain ngayon. Kumain ka ng marami, bes. Baka magutom ka dun. Wika naman ni Jen pero umiling lamang ako. Natapos naman agad kami sa pagkain at dali-dali naman akong kinaladkad ni Mayora patungo sa darkroom. Nasa hallway pa lang kami nang tinatalakan na naman ako ni Mayora. Totoo nga pala na black sheep ka. Alam mo ba, wala kang kwenta at wala kang silbi sa mundo. Alam mo mahirap kumita ng pera tapos ikaw ganyan ka? Napakawalang kwenta mong bata. Ganyan ka na lang ba? Para kang tao sa mundo. Paano mo iaangat ang pamilya mo niyan? Wika niya na nagpakulo ng dugo ko. Di ko na malayan nakarating na kami sa loob at agad niya akong itinulak ng malakas papasok sa loob ng darkroom. Hindi ka isang matinong babae. Katulad ka rin ng ibang naghihirap at miserable. Ayusin mo yung walang saysay mong buhay kung ayaw mo na ako mismong magpapatino sa'yo. Wika niya bago ito umalis. Tumulo na lang ang luha ko dahil sa sinabi niya sa akin. Mas masakit pa yon sa sinasabi ni na grandma. Ang sakit dahil ibang tao mismong nagsabi sa akin ng ganon. Ganon ba ako klaseng tao? Ganon ba talaga ako kagago? Umiyak na lang ako ng umiyak hanggang makatulog dahil sa sakit na nararamdaman ko. Halos wala na akong boses kakasigaw dito sa loob ng darkroom. Natatakot ako sa madidilim na lugar kaya medyo nahihilo na rin ako at hindi na makahinga. Dinig kong nagsisigaw na rin sa labas si Jennifer. Alam niya kasi na nawawalan ako ng malay kapag sobrang madilim ang paligid ko. Bitch, ilabas mo siya sa darkroom na yan kung ayaw mong sirain ko yan. Galit niyang wika. Manahimik ka? Wala kang modo. Dinig kong wika ni Mayora sa kanya. Saan ka pupunta? Dinig kong wika ni Mayora. If you will not set her free, then I will.
May karapatan akong gawin yun dahil masyado kang abusive. And do you think you can do whatever you want to do with us? You're wrong, witch. Galit na wika ni Jennifer. Bumalik ka ditong impacta ka, sigaw ni Mayora kay Jen. Hindi na ako makahinga. Umaatake ng asma ko sa dilim at hindi ko na yata makakaya pa. Help! Mahinang wika ko at wala na akong magagawa. Narinig ko ang pagkalabog ng pinto ng isang beses hanggang sa mawalan na lang ako ng malay. Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko, ngunit napapikit ako ng mailawan ito. Are you okay? Tanong na Jen sa akin. Umiling ako habang umiiyak. Anong klaseng lugar to? Sambit ko habang umiiyak. Kami lang kasi lagi nilang nakikita na mali. Ginagawa ko naman lahat para maging better, pero lahat ng ginagawa ko hindi enough. Lugar to ng mga taong kailangan pangaralan katulad mo. Wika naman ni Mayora. Galit akong tumingin sa kanya. And who are you to teach me a lesson? Wika ko naman habang tumutulo ang luha ko. I am still in shock sa nangyari sa akin sa dark room. Para akong nalalamon ng dilim at para akong nasusuka habang nagmamakaawa na palabasin ako ng matandang kulubot na to. Meron akong permission galing kay Samantha. Kahit anong gawin ko sa inyo walang magagalit at wala silang magagawa dahil nakapirma naman si Samantha dito. Wika naman niya at ipinakita ang agreement na ginawa nila. That bitch? Still, wala kang karapatan. Sambit ko habang nagmamatigas. Wala akong pakialam sa'yo, Astrid. Hindi ka prinsesa dito at lalong hindi ikaw ang batas dito kaya sumunod ka kung anong rules na nandito. Malamig niyang sambit habang nakatingin sa akin. Wala naman akong masabi dahil hindi rin ako pwedeng bumalik sa amin because we don't have money. Kayong dalawa ang papasok sa dark room ngayong gabi. Sanayin mo yung sarili mo sa dilim. Wika naman niya. Please, wag niyo nang ipasok si Astrid doon. Ako na lang. Wika ni Jen habang umiiyak. No! Sige, 2 araw kang mananatili doon. Charlotte, dalhin niyo na siya. Wika naman ni Mayora. Hey, stop that! Sigaw ko naman habang pinipigilan silang dalawa na dalhin si Jen sa loob ng dark room. Ayokong maranasan niya ang nararanasan ko. Ikaw naman, Astrid, doon ka mananatili sa basement ng 2 araw. Wika naman ni Mayora at kinaladkad na rin ako ng 2 katulong. Iyak lang ako ng iyak dahil wala naman akong magagawa. Ano ba? Bitawan niyo naman ako. Sigaw ko sa mga katulong na nakahawak sa akin. Nakikita ko sa mga mata nila na naaawa sila sa amin. Hindi ko rin nakita si Charmaine kaya't wala akong mahihinga ng tulong ngayon. Agad naman nila akong binitawan nang makarating kami sa basement at pabato nila akong ipinasok sa loob. Hey, please! Sigaw ko habang sinisipa ang pinto. Gusto kong makawala dito dahil ililigtas ko sa Jennifer. It's my fault kaya dapat akong nandun. Napahagulhol na lang ako dahil sa nangyayari ngayon. Ayokong magkaganito. Ayokong may nadadamay sa sarili kong kalokohan. Naging kong sumigaw ang kung sino man. Di ko alam kung may kabilang kwarto pala tong basement kaya naman nagpunta ako doon. Ikaw ang tumutulong sa kanila. Wala kang kwenta. Dinig kong wika ni Mayora. Maawa po kayo, hindi ko na po yun uulitin. Wika naman ni Charmaine. Nagtakip na lang ako ng bibig ko habang umiiyak. Wala naman akong magawa dahil nandito din ako sa loob ng basement. Oh my G, ipis! Sigaw ko habang umiiyak at nanginginig sa takot. Nakakita naman ako ng daga at nanlaki ang mga mata ko. Tatagan mo ang loob mo, Astrid. Don't be too weak. Alam mong wala kang kakampi dito. Wika ko sa sarili habang papalapit ang ipis sa akin. You little bitch! Sambit ko at inapakan ang ipis ng buong lakas. Pagtingin ko, patay na ang ipis. Yes, I did it. Wika ko naman habang nasisihan. Please, tama na po. Nangihina na naman ako. Wika naman ni Charmaine sa kabilang room. Sige, tigilan nyo na siya. Huwag nyo na yang pakainin. Wika naman ni Mayora. Bigla naman akong nanghina dahil sa narinig ko. Charmaine? Sambit ko. Wala naman akong natanggap na response mula sa kanya, kaya napabuntong hininga naman ako. Okay lang ako. Biglang sambit niya. Napangiti ako ng mapait dahil sa sinabi niya. It's all my fault, kaya nadadamay sila ni Jen. Bakit ba kasi ako ganito, tatanga-tanga? Ang lampa-lampa ko pa. I admit, I'm a spoiled brat. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, okay? Makakaalis din tayo dito, I promise that. Wika ko naman kay Charmaine. Sanay na ako, Astrid. Hindi naman ito yung first time eh. May mas malala pa nga dito. Wika naman niya sa akin. Napabuntong hininga naman ako at naisip ko sa Jennifer kung ano ba ang nangyayari sa kanya ngayon.
Malayo mula dito sa kinaroroonan ko ang dark room, kaya hindi ko siya makakausap. Nasaan si Jen? Wika naman ni Charmaine. Nasa dark room. Malalak siya for 2 days doon at ako din, malalak din ako ng 2 days sa basement na to. Wika ko naman habang nakaupo sa sahig. Napabuntong hininga na lamang ako nang dahil sa sitwasyon namin. I promise na gagawin ko lang tama para hindi na kayo madamay pa sa ginagawa kong mali. I know I have some stupid decisions sometimes because I just want what's good for me. Wika ko. And I know that's selfish kasi hindi ko naiisip kung sino ang madadamay. Hindi ko iniisip kung sino masasaktan ko. Napabuntong hininga naman ako. I know it sucks na maging madrama dahil isa naman akong bad bitch, spoiled brat pa. Si Jennifer lang naman ang laging naniniwala sa akin na hindi ako ganon. Because of her perspective, sa kanya ko sinishow yung gentle side na meron ako. Hindi mo yon kasalanan, Astrid. Naiintindihan kita na minsan yung mga nasa paligid mo din ang may problema. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil wala kang kasalanan. Wika naman ni Charmaine. Hindi na ako umimik. Dahil umiyak na lang ako ng umiyak nang dahil sa nangyayari.